Pagtagalan. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo para lalo tayong sumaya, mangarap ka. Yan ang masasabi ko. Tama po ba na dapat mangarap habang may buhay? Amen! Pag hindi ka na nangarap, para ka na rin patay. Kaya sa umaga pong ito ay napakabuti ng ating Panginoon dahil ang abang lingkod na ito ay nangangarap. Kung ako hindi nangangarap, baka wala na po ako sa inyong harapan. Kaya mas maganda talaga may pangarap. Maniwala po kayo. Ako nangangarap magkaroon to ng sariling lupa at church building. Nangangarap ako na someday ay talagang palaguin tayo ni Lord. At syempre, ang matindi kong pangarap, lahat ng mga taga-Sucol, walang maghihirap, kundi lahat yayaman. Amen! Eh di ba palakpakan po natin ang Panginoon sa bagay sa kanila. Hindi lang natin alam kung paano ang gagawin ng Panginoon, pero alam ko, hindi man natin nakikita ang Diyos kumikilos sa ating buhay. Tama po ba? Amen! Kaya lang, minsan dadayain tayo ng kaaway, talagang ililigaw tayo at dadalhin tayo sa kadiliman at parang hindi natin mararating ang ating patutungan. Sabi ko nga po, in every our decision is our direction and our destination. Kaya naman makikita po natin napakahalaga na matuto po tayong makipag-usap sa Diyos. Okay lang kausap ang asawa, pero huwag namang mauuwi ang usapan sa boom! Sa sabog bigla. Di ba? Nagkamali lang ng salita si Mr., si Mrs. Yung masayang pagsasama ay nawalang bigla. Nawalan mo ba? Amen! Kaya mahalaga ang pag-uusap. Kaya minsan, kaya hindi nagkakaintindihan dahil hindi nag-uusap. Kaya nga, sabi nga po sa kasabihan o sa salita din ng Diyos, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng ganyang kayaman ng Pilipino. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mayaman tayo. Yaman tayo! Sa salita pa lang, hindi ka na mauubusan. Iba't ibang lingwahe na kung saan ibinigay ng Diyos na nagkakaunawaan ng mga tao at nakakapag-usap. Kapag ka nakakita kayo ng mga Ilocano, talagang nakakatuwa sila, halos hindi maubusan ang kanilang mga sasabihin sa kanilang sarili. Nakita ka ng mga Bisaya, mga Bicol. Pagka ikaw naman ay purong Tagalog, ano ba yan? Pero napakasarap na kausap ang Panginoon. Amen! Ulitin ko po, napakasarap kausap ang Panginoon. Minsan mahirap kausap ang tao, tama po ba? May sinasabi ka ng malinaw, pinalalabo. At meron kang gusto iparating sa kanya, parang ayaw pakinggan. Pero pag si Lord ang kinausap po natin, 100%, magiging siyang pakinggan. At kung paano po yun, dapat makita po natin sa ating tayo po mismo ang nagnanais na kausapin ng Diyos. Totoo po ba? Amen! Kaya nga marami pong tao ang gulo, lito, lupay-pay at hindi malaman ang gagawin sa buhay kasi hindi humihingi ng guidance sa Panginoon. Ang paghingi ng guidance sa Panginoon, siyempre, sabi salita ng Diyos, ang kumakato, ang humihingi, ang mahanap, ganyan si Lord. Hindi kayo re-reject kung hindi pahalagahan tayo. Kaya makikita po natin, napakahalaga po nitong ibigay ng ating Panginoon. This year 2026 ay ibinigay ang nais ng Panginoon, yung ating pangarap na tayo ay lumago, ay talaga namang makita ng ating Panginoon, ay tayo ay talagang dumami at lumago. Kaya lang, hindi papayag si Satan na tayo ay lumago ng bigla. Lumago ng madali. Ulitin ko, hindi papayag ang kaaway na tayo ay lumago mabilis. Dumami, mag-multiply ng gano'n na lang. Ahad lang at ahad lang ang kaaway. Kaya nga, yung tema po na yan ay ginawa na ng ating Panginoon Kristo 2,000 taong mahigit ang kalilipas. Hanggang sa krus ng Kalbaryo, dinemonstrate niya how to go and make disciples. Hanggang kamatayan, hanggang huling hilinga niya, ginawa niya po yun. Why? Kasi mahal tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya lang hindi natin maunawa ang pananalubusan sa panahon ngayon dahil katulad naman ng kanyang mga disciples, tulala, hindi alam ang gagawin. Takot, nahihiya.
at talagang hindi makaano sa kanilang lugar, sa kanilang kinaupuan, kanilang kinatagpuan. Why? Hindi pa nila nararanasan ang ugas na pagsama ng banal na Espiritu Santo. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, dapat Dapat kasama mo kasama mo ang banal na Espiritu ang Santo. banal na Espiritu Santo. Kaya maraming nadidiskaril na buhay ng tao, naglalakad sa kanyang buhay na mag-isa. Wala ang Diyos, wala ang Panginoon Jesus, wala ang banal na Espiritu Santo. Yun ang truth. Kaya nga ang title na ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon, para lalong lumalim ang ating pananalangin, ang ating prayer life sa ating Panginoon ay Lover's Prayer. Diba? Napaka-exit. Pero madaling tandaan. Kaya nga kung uunawain po natin yan, maaaring ito ay panalangin ng mangingibig, na panalangin ng mga umiibig. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Amen. Walang ibang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo kundi yung kanyang mga minamahal. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mahal ka ni Lord Jesus. Mahal ka ni Lord. Kaya lang, kung hindi mo maramdaman, wala. Mababaliwala. Tama po ba? Kaya nga, hindi nasayang, hindi nawala ng kabuluhan ang pagsasakripisyo natin para sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung title na yan na ibigay sa atin ng Panginoon, walang ibang nagparamdam niyan, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Walang ibang gumawa niya, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Nananalangin siya sa amang nasa langit, na puno-puno, hindi lang ng habag, ng awa, kundi ng pag-ibig na nagmumula sa kanyang puso. Lalago ang J. Selam Sokol Outreach kapag ka naranasan na po natin yan at naramdaman na po natin yung title po na yan. Paano po yan? Sabi sa Juan chapter 17 verse 12. Juan kapitulo 17, talatang 12. Sabi po dito, habang kasama nila ako, iningatan ko sila. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak. Liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. Tayo po sa mga daling mo, dahil hindi natin ang gabay ng banal na Espiritu Santo dahil sa salita ng Panginoon, makatotohanan, buhay, may kapangyarihan na sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon sa kasalukuyan. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Lord, patuloy na kung ano man ang aming kalalagayan. Kung kami ay parang sanga na hiwalay sa iyo, Panginoon Jesus, kung bumuli kami. Kami umaasa, nagtitiwala at nananampalataya na sa pagtugtong niyo po sa amin, pagtanggap niyo po sa amin, makikita namin na kami ay mahalaga para sa iyo, Panginoon. Baliwalain man kami ng aming kapwa at ng kung sino pa man, alam po namin, kaya yakapin niyo po kami, mamahalin niyo po kami. Kaya naman salamat, Panginoon Jesus, sa iyong walang hanggang pag-ibig na hinayalay para sa amin. Thank you, Holy Spirit, we welcome you. Kung wala ka, maliligaw kami sa mundo nito, Panginoon. Dahil ikaw ang aming comforter, ikaw ang aming tagapag-ingat, ikaw ang aming katagumpayan, banal na Espiritu Santo. Empower us, Holy Spirit. Alam po namin, pag-aapuyin niyo po kami sa araw na ito. At anuman ang aming pinagdadaanan sa buhay, problema man sa lahat na suliranin, ito man ang Meralco bill, water bill, lahat ng bill, lahat ng problema sa pamilya, at kung ano pa mang problema, Lord, alam po namin, may malaking solusyon na magmumula sa iyo. Temporary lang ang lahat ng bagay na aming nararanasan. Ngayon wala, bukas meron. At bukas, meron. Dahil meron kami Diyos na kapangyarihan. Salamat po sa oras nito. Ano man ang tangka at gawa ng kawal sa tanas, itinatabi namin ito sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa. At wala na siyang karapatan na gambalain, pinsalain ng mga anak nito dahil sila ay nakalaan sa lahat ng iyong pangako, sa lahat ng iyong pagpapala. Lord, lahat ng sumpa, pinuputol namin ito. Maging ang komunikasyon ni Satanas sa ipapawid, sa ibabaw ng lupa, at sa ilalim ng lupa, inakat namin ito sa pangalan ng Kristo. Ang maririnig lang namin ay ang tinig mo, Panginoon.
Salamat po sa oras na ito. Sa iyong parangal, papulit pa salamat. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ulitin ko po, ang abanlikod po na to ay patuloy na nangangarap. At ang pinakamagandang motivasyon at ika nga pinaka gasolina o pinaka power po natin ay walang iba kundi yung ating Diyos. Kaya ibinibigay ng Panginoon po yan para tayo ay magpatuloy. Kapag ka ikaw ay walang panalangin, wala kang pangarap, doon mapuputol na parang ikaw ay nabubuhay, na parang isang patay. Wala nang saysay. Kaya hindi man natin pangalandakan, hindi man natin ipagsabi o hindi man natin ipagsigawan, alam ng Diyos may pangarap na. Tingnan niyo po katabi niyo. Meron? Meron. Buti naman meron. Ako alam ko, kasama ko kayo sa nangangarap na lumago ang Jason at sa mga. Sabi po ba? Kaya nga lang, katulad ng sinasabi ng MC, huwag tayo malungkot. Alam naman ni Lord yun eh. Nakikita naman niya. Imposible na tayo-tayo lang ay talagang makikita natin, ipapakita natin kay Satan, talunan na tayo. Wala na tayo magagawa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may pag-asa pa. May asa pa. Ito pong ating pag-aaralan na ibinigay ng Panginoon ay hakbang tayo sa verse 9 and 10. Andiyan po ba? Ayan. Babasahin ko po at pakinggan po natin. Kung paano ba yung title na ibinigay sa atin ng Panginoon ay mangyayari sa ating buhay na ginawa ng ating Panginoong Kristo na sa kanyang panalangin ay talagang punong-puno ng pag-ibig. Na walang bahid, pagkukunwari, plastikan o kung ano mga bagay, kundi wala siyang hangad, kundi ang mga tao ay madala at magkaroon uli ng relationship, connection sa God the Father. Kaya, ang panalangin ay napakahalaga, lalo na kung tayo ay anak ng Diyos. Sabi ko sa verse 9, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ito. Ano daw? Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ito. Linawin po natin. Sino yung sila? Sabihin niyo po, ikaw yun. Sino yung sanlibutan? Sila pa yung mga tao na wala pang connection and relationship sa ating Panginoon. Naintindihan po natin. Kaya nga sabi dun sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino yung sanlibutan? Yung mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoon. Na silang kumakalaban sa Diyos, nagre-rebelde sa Diyos, gumagawa ng mga kasalanan at labag sa kalooban ng Diyos, sila yung tinatawag na sanlibutan. Nakuha o nakuha? Kaya yun sila, tayo po yun. Tayong mga umaasa, nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos na makapangyarihan. Ang tanong, umaasa ka ba nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos? Yun ang mahalaga. Kaya, kasama ka dun sa salitang sila, hindi dun sa sanlibutan. Inalis ka na dun sa sanlibutan, tama po ba? Amen. Kaya habang pinag-aaralan po natin ito, makikita natin, sasabihin natin po sa Kristo, na idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ito, ang idinadalangin ko, maliwanag, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Panginoon daw tayo? Kay Lord. Hindi kay Brother Benji. Hindi kay Pastor June. Kay Lord po tayo lahat. Kaya minsan, nami-misinterpret kahit noong unang panahon, noong panahon nila Apostol Pablo, sila kay Apollo, sila kay Pablo, at kung kanino pa. Hindi po, maliwanag po, at sinasabi natin po sa Kristo, sa Book of John, chapter 17, verse 9, tingnan natin yung verse 10, sabi po doon, Ang lahat. ayan, ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. Ang lino po, at niluluwalhati ako sa pamamagitan nila. Kaya nag-glory ang Panginoon sa buhay po natin. Na tayong tumanggap at nagtiwala, tumasa at nananampalataya sa ating Panginoon Kristo, maliwanag po yan. Ano itinuturo sa atin ng Panginoon para lalong tumindi ang ating panalangin at yung panalangin ay may pag-ibig sa Panginoon at sa kapwa natin.
Una, sabi po sa message ni Lord, givers, lover, prayer. Ayan. Yan po ang mahalaga. Totoo po ba na kapag ka ikaw ay giver, may pagmamahal ka sa iyong panalangin? Totoo po yan. Kaya nga, kapag ka ikaw ay nagbibigay katulad ng Panginoon, doon mo malalaman na ikaw ay umiibig dahil ginagawa mo magbigay. Eh, ang hirap. Nananalangin ka pero hindi mo naman nararanasan yung ipinagagawa ng ating Panginoon. Ang tanong, dapat po ba tayong tumanggap sa ibibigay ng Diyos? Amen. Kayo po makakasagot niya. Amen. Pwede nating sabihin amen, pwede nating sabihin pero si Lord at ikaw ang nakakaalam. Kaya, itinuturo po sa atin ng Panginoon, yung mga lover's prayer, yung talagang nananalangin na may pag-ibig at umiibig, yan eh. Makikita po natin, ang nagiging karakter po niya ay nagiging giver po siya. Kaya nga, pagka siya ay giver, nagiging giver's prayer po siya. Yung ipag-pray mo lang ng isang tao, giver's prayer na po yun. Tama po ba? Eh sa pag-usap yung pagbibigay, diyan po tayo sinusukat ng ating Panginoon. Mahal kaya talaga ako ng aking anak na ito? O baka naman, mahal lang yung tinatanggap niya sa akin. Ulitin ko po, itinetes ang tao ng ating Panginoon kung talagang tayo ay tunay na nagmamahal sa Kanya. At sasabihin ng Panginoon, sino kaya mahal nitong anak ko? Pera o ako? Eh kung sabihin sa atin ngayon ni Lord, Mr. Jen, bibigyan kita ng 1 milyon. Tatanggapin mo, Mr. Jen? Ayaw, no? Si Kathleen. Basta ba ayaw mo, sumunod ka. Yan. So, Kathleen, bigyan ka ng 1 milyon. Ikaw, inaanak na haligan. O lahat tayo, kung kayo ay bigyan ng 1 milyon ng Panginoon. Amen. Ayaw na. Alam nyo, salita pa lang yan, ayaw nyo na yata. Alam nyo po, kayang-kayang gawin ni Lord yan. Kaya lang ang tanong, handa mo rin bang ibigay? Tanongin nyo nga po yung katabi nyo, kung ikaw'y binigyan ni Lord, handa ka bang magbigay? Amen. Yan po ang itinuturo sa atin ng Panginoon mo. Kasi nga po, hindi po maaalis ang salitang give sa taong umiibig. Tandaan niyo po yan. Kaya ka lang naman nananalangin para sa Panginoon, para sa sarili mo, para sa iyong kapwa. Why? Kasi you are lovers. Nagmamahal ka. Umiibig ka. Pero kung hindi, ay baka iba pa nalangin mo. Lord, bahala na po kayo sa kanya. Lord, yung naninira sa akin. Yes, Diba? Lord. Eh, pero pagka ikaw ay giver's prayer, alam mo si Lord Jesus po ang gumawa po niya. Kaya naman makikita po natin, pagka ikaw ay giver's prayer, palalabas mo sa'yo ni Lord, ikaw ay #steward. O lagyan natin ng good, hindi lang basta steward. Good steward. Talagang magiging mabuting katiwala ka sa lahat ng ibibigay sa iyo ng Panginoon. Why? Kasi nga nakita ni Lord na ikaw ay giver. Saan nagsisimula ang pagiging giver? Malamang sa panalangin. Sa panalangin. Balikan po natin ang Old Testament to New Testament. At sa present po natin yun kung paano po natin i-apply. Kung mababasa po natin ang kasaysayan ni Jabez, isang taong napakahirap lukha at abang-aba ang kalalagayan. Ano ginawa? Nanalangin sa Diyos. Tinugon o tinugon? Tinugon ng Diyos. Naging maginhawa at maunlad ang kanyang buhay. Why? Kasi nanalangin po siya. Pero kung ang panalangin hindi mo maibigay sa ating Panginoon, paano ka bibigyan? Ano po ang sabi ng salita? Ang humahanap, ang kumakatok,
Ang humihingi ay tumatanggap. Kaya naman napakahalaga po niyang ating pinag-uusapan. Ngayon, sabi ng salita ng Diyos, kung sa maliit na bagay hindi ka mapagkatiwalaan, paano pagkakatiwalaan ka sa malaking bagay? Kung ikay binigyan ng 100, kung saan-saan mo lang ginamit, may bibigay pa sana ng 1,000, hindi na nakarating, may bibigay pa sana ng 100,000, may bibigay pa sana ng 1 million, ano nangyari? Hindi na nakarating. Saan nakarating? Sabi ng butike, sa kisame lang ang iyong panalangin. Why? Hindi ka naging mabuting katiwala sa ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yan man ay asawa, anak, o kung sino pa mang karelasyon natin, lahat ibinigay po sa atin yan. Tama? Kaya sabihin niyo po, hindi iyo yan. Huwag mong sarilinin. Kay Lord lahat yan. Asawa mo? Kay Lord yan. Kaya lang, nagkakamali minsan ng tao, kaya nahihirapang maging giver. Tama po ba? Yun ang truth. Sa totoo lang, madaling magbigay pag hindi sa iyo. Tama po ba? Sige, ito pa. Hindi naman akin to eh. Pero pagka yung kanya, ewan ko, kuha ko lang yun ha. Pagka yun na, parang ayaw mo ng bitiban. Yun ang truth. Tama po ba? Kaya naman tinuturuan tayo ng Panginoon para lalo tayong maging prayerful. Dapat ang maging katangian natin katulad ng katangian ng ating Panginoon sa Kristo. Once na tayo ay naging lover's prayer, sarap eh. Minsan parang nakikita ko, lalo na magkaroon ng prayer chain, dito masusukat ang mga anak ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Every time na may prayer work, prayer gathering, dyan masusukat. Ilan lang naman. At bibihira naman yung prayer chain na yan at kung ano pa mga prayer na pinalalabas ng Panginoon. Pero once na ikaw ay naging part at nag-commit ka sa bagay na yon, nakikita ng Panginoon na yung ating pinag-uusapan at itinuturo ng Diyos ay nangyayari at nangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Yun po yun. At nakagandahan pa dyan ay talaga naman si Lord, hindi ko pababayaan, magiging #manager ka. Ito mo, ipamamanage sa'yo, hindi lamang yung nasa sa'yo ngayon, dadagdagan pa ni Lord. Tanong, hindi po katabi nyo, gusto mo ba noon? Gusto mo ba noon? Kaya, tandaan nyo po ha, pwedeng magkaroon ng opposite direction po yun. Palagay na dagdagan, hindi lang babawasan, yun ang nakakalungkot. Saan ka? Sa dadagdagan o babawasan? Mas maganda madadagdagan. Kaya nga, ang pinakamaganda na maranasan po natin pagka tayo ay giver's prayer na, hinahanap ni Lord ang ulo. Yung #good steward. Hindi lang basta makita ng Diyos na, kaya nga yung sa parable na binigyan ng 5, 2, at 1, ang nakakalungkot po doon, hindi yung 5, hindi yung 2, kundi yung 1. Bagamat alam ng Diyos yung ating ability, pero hindi yun ang usapin po doon. 1 man yan, 2 man yan, 5 man yan, ang hinahanap ng Diyos ay yung salitang steward, yung katiwala, mabuting katiwala. Ang mabuting katiwala, yung 1 nagiging 2. Yung 2 nagiging 3, 4, at dumami pa. Pero yung binigyan ka na ng 1, wala ang ginawa, tinago mo lang, ibinahon mo lang, hindi natutuwa ang Diyos. Kundi ang nais ng Diyos, talagang lumabas yung mga katangian mo na yan, na talagang katulad ng ating Panginoon sa Kristo sa talatang ating binasa, kung babalikan po natin yun, sinabi sa panalangin ng ating Panginoon sa Kristo sa Amang nasa langit. Pwede basahin po natin ulit. Lumampas, diba? Sabi sa verse 9, ako na lang po, idinadalangin kong sila hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako
sa pamamagitan nila. Kaya once na tayo ay sa leader na, maintindihan po natin to. Once, lalo na kapag ikaw ay pastor na, dapat maunawaan po natin ito. Na kung saan, ang lahat ng ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon, nakatala sa verse 9 and 10 na nangangailangan na kung saan ikaw ay nagkakaroon ng sakripisyo, yan ang giver eh. At talagang i-dedicate mo ang iyong sarili, iaalay mo ang iyong sarili para sa kanila. Ganun ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya makikita po natin, ginawa ng ating Panginoon Kristo na ibigay ang kanyang sarili para sa bawat isa sa atin. Sino author? Ang God the Father. Alam ni Jesus Christ po yan. Pag binabasa po natin ang talata po na yan. Na kaya siya pinababa dito sa lupa ay para ialay, ibigay ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng marami. Na kung saan, ginampanan niya ang pagiging good steward sa ating Panginoon na kahit na maraming tao ang humaharang sa Kanya, itinuloy-tuloy pa rin niya na ialay ang kanyang buhay, ibigay ang kanyang buhay. Na kahit si Pedro hindi naintindihan na yung ginagawa ng ating Panginoon Kristo ay kalooban ng Amang nasa langit. Ano ginawa ni Pedro na siya hinuhuli na? Tinagpasantengan ng Romano. Pero ano sabi ng ating Panginoon Kristo? Dapat mangyari ang lahat. At nirebuke pa si Pedro na kung saan parang ayaw ipagawa kay Jesus Christ yung kanyang gagawin. Hindi pwede, umalis ka Satanas sa harap ko. Kailangan mangyari ang kalooban ng Diyos ng Amang nasa langit. Minsan hindi natin naunawaan yung mga bagay na yon. Maraming tao ang ahad lang sa atin para makarating tayo sa level ko na yan. Nararanasan yung ba? O wala. Pero nagdesisyon ng si Brother Benji, ang inyong tatay spiritual sa lugar na ito, na by hook or by crook, itutuloy ko ang paglilingkod sa Panginoon. Why? Kasi ang panalangin ko, hindi lang pagpalain ng mga taga-Suol, kundi talagang maranasan ang Panginoon sa lugar na ito. Sige po, kung gusto niyo pong palakpakan si Lord, pwede. Makita ko balang araw, 10 to 20 years from now, maulad na ang mga buhay mo. Habang ako nagsaservice, sinasabi ko po doon sa mga kabataan, tingnan niyo lang po ang future. Pagka kayo nagpatuloy sa Panginoon at talagang lumakad sa kalooban ng Panginoon, kakaiba kayo sa ibang mga kabataan. Yan ang una na itinuturo sa atin ng Panginoon. Para makita din natin kung tayo ay lover's prayer na. At talagang hindi na parusa, hindi na pahirap, di ba? Yung ba naman manalangin ka ng paulit-ulit, na parang yun lang din naman ay pinapanalangin. Di ba parang nakakabagot, parang nakakasawa. Pero pag nakita natin ang panalangin ay isang kapangyarihan, isang himala, na kayang baguhin ang sitwasyon ng ating buhay, hindi ka mababagot, hindi ka mapapagod, hindi ka nga mababarden, kundi magiging kaligayahan mo na manalangin in every second, in every minute, in every hour, sa lahat ng panahon. Totoo po ba? Kaya nga may sabi doon ay may unsising prayer yata yung word na talagang walang patid, utol na panalangin. Kasi isip mo pala nananalangin na. Tama po ba? Hindi man bumuka ang iyong labi, ang puso mo nananalangin na. Experience mo ba? Kaya nga kahit nasa sasakyan ka, pwede kang manalangin. Sabi doon, God is everywhere. You can pray anywhere. Tama po ba? Kaya nga, ang dapat lumabas sa mga taga-Suol ay maging giver's prayer. Hindi na burden. Na kung saan, nakikita po natin, parang parusa, pero hindi po. Opportunity, favor, privilege. Talagang blessing po ang ikaw ay makapangalangin. Mahirap kapag hindi ka nanalangin, parang ka ng isang patay. Gusto niyo po ba kumabangan yung buhay? Amen. Manalangin ka. Yan lang ang sekreto. Si
King Ezekias nagbigay ng magsing panalangin ng siyang malubhang karamdaman. Ang nangyari, pinagaling ng Panginoon. Hindi lang pinagaling, in-extend pa ng 15 years ang kanyang buhay. Ikalawa na pinalalabas ng Panginoon sa verse 15 and 16, sabi po daw siya tinuturo ng Panginoon para talagang tuluyan na tayo hindi mahadlangan ng kaaway na Satanas sa ating pananalangin, na mayroong punong-puno ng pag-ibig, lahat dapat na nananalangin, lovers talaga. Ramdam ni Lord na, mahal ako talaga ng anak ko na to. Yung ba namang pagkagising, hindi inuna kape, hindi inuna cellphone, hindi inuna ang kung sino pa man o ano pa man, kundi ako ang hinanap. Ano hinahanap natin sa panalangin? Mukha ng Diyos o kamay ng Diyos? Simpleng tanong, di ba? Ano hinahanap natin sa ating panalangin? Mukha ng Diyos o kamay ng Diyos? O, pag maintindihan natin, pag mukha ni Lord, mahal natin siya. Pagkakamay, alam mo, Sister Jen, Panginoon, hindi Panginoon. Tama po ba? Yan na nakakalungkot po minsan. Pero alam ng Lord ang laman ng puso mo at isipan. Tama po ba? Kaya nga, hindi ka man nagsasalita pa, alam na ni Lord ang iniisip mo at laman ng puso. Kaya nga napakabuti ng ating Panginoon. I hope and I pray na may natadagdag po sa atin. May natututunan po tayo. At sabi sa verse 15 and 16, hindi ko'y dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila sa masasama. Ito po ba may masama? Meron. Sino masama? Satan. Very good, direct. Diba? Bakala ko yung kawit ba? Hindi naman, di ba? Talaga si Satanas talaga yon. Hindi sila makasanlibutan. Sabi doon, hindi sila makasanlibutan. Sino yung hindi makasanlibutan? Sabi niyo po, ikaw yon. Tulad kong hindi makasanlibutan. Maliwanag po yan ang sinasabi natin para sa Kristo. Hindi na tayo makasanlibutan, kundi tayo makalangit na. Tayo ay hindi lang citizens of earth, tayo ay citizens of heaven. Yan, maliwanag po yan. Kaya nga, makikita po natin, lahat ng tumanggap at nakipag-isa sa ating para sa Kristo, dual citizen na. Tama po ba? Amen. Dapat maliwanag po yun. Kaya may passport ka nung nakaredy. Papuntang, hawak mo na ba? Huwag mo na. Kantahin na lang natin. Hawak mo ang faith. Hawak mo ang faith. Yun po yun. Yun ang passport mo. Kawan mo ba? Baka hindi mo naintindihan. Ang faith ang napakahalaga sa buhay ng tao para makapunta ka sa langit. Balikan niyo John 3:16. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Sino daw sa libutan? Tayo. Hindi. Mga taong walang relasyon kay Lord. Mahal niya yan. Kaya mahalin din natin. Tama po ba? Kasi ganun naman ang kalalagayan natin dati. Kaya lang, sabi doon, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino? Si Jesus, si Jesus, ang tagapagligtas. Upang ang lahat ng sumumpalataya, ano ang sabi? Sumumpalataya, di ba? Faith po yan, ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng yun po yun. Kaya nga, binabalikan po natin yun para maliwanag yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Sabi ni Jesus Christ, hindi na tayo makasanlibutan. Pero ano ang request sa panalangin natin para sa Kristo? Ingatan. Alam niyo po ba na iniingatan ka ni Lord? Amen. Baka naman hindi. Pero alam ko lahat ng taga-sukol, iniingatan ni Lord. Kaya nga po tayo andito eh. Tama po ba? Hindi naman nalata na 12 a.m. to 2 a.m. ang prayer namin kanina. Tama po ba? Hindi halata. Mamaya, ipopost ko po yun sa group chat ng Primary 12. Yung aming prayer kanina. Talaga makikita natin, andun yung galak at saya. Ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon dyan? Sabi doon ay guardian's prayer. Siyempre, dapat maging guardians ka. Tama po ba? Kasi, paano may ingatan yung mga taong ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon kung hindi mo naman sila ipinagpe-pray? Tama po ba? Ang prayer ang pinakamabisang pang-guard o
para maingatan sila ng Panginoon, ay talagang ipanalangin po natin sila. Minsan, nane-neglect natin maipanalangin ng mga tao pinagkatiwala sa atin, kaya makikita na lang natin, magugulat tayo, wala na sila. Ano nangyari sa kanila? Sila ay nilapanan ni Satanas. Sila ay ikinulong, ibinilanggo na ulit ni Satanas. Kaya nga napakahalaga po ng panalangin. At ang ginagawa ng guardian's prayer ay napakahalaga. Tama po ba? Kaya ang panalangin ay talagang iniingatan mo yung mga taong ipinagkatiwala sa iyo. Kaya katulad ng panalangin natin para sa Kristo na sinabi niyang, hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan. Why? Kasi sabihin niyo po sa katabi niyo, may gagampanan ka pa. May gagampanan ka pa. Eh kung hihilingin ni Lord na mamatay ka na ngayon, paano ka pa makakaganap? Nakuha niyo mo ba? Kaya nga sabi ni Sister Jen, tama po siya. May passport ka na, pero dapat gampanan muna habang nandito ka sa libutan. Sabi na ni Apostol Pablo sa kanyang salita, ang mabuhay ay para kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Kaya nga makikita po natin, na sabi din ni Apostol Pablo na kung saan siya ay mananakbo. Merong simula ng pagtakbo at merong finish line. Tatapusin at tatapusin po natin ang ipinagkatiwala at pinagkaloob sa atin ng Panginoon dahil iniingatan tayo ng Panginoon. Pagka sinabing guardian, ay talaga namang napakahalaga po niya. Una, lalabas yung hashtag preserve. Ipipreserve ka ng Panginoon. Kaya nga kahit na dumadaan ka sa mga parang sakuna at ano pa mang mga danger zone o kung ano man ang mga nararanasan mo sa buhay na parang kukunin ka na ng kaaway pero hindi ka makuha dahil ipinipreserve ka ng Panginoon. Bakit pa ipinipreserve? Kasi gamit pa siya. Lahat ng itinatabing gamit, tama po ba? Kaya ipinipreserve, gagamitin pa. Tama? Pag hindi na gagamitin, anong ginagawa? Tinatapon. Itinatapon. Simple pong maunawaan at intindihin. Kaya nga, iniingatan tayo ng Panginoon at sa panalangin natin po sa Kristo, talagang yung kanyang mga disciple na ipinagkaloob ng Amang nasa langit, na alam niya namang yung kanya ay akin at ang akin ay kanya. Dapat ganyan po ang ating saloobin. Na ang lahat ng sa atin ay kay Lord at ang lahat ng kay Lord ay atin. Bakit? Pinabarahan ng kaaway. Bakit? Bakit po? Sabihin niyo po, good news. Sabihin niyo po sa katabi niyo, tagapagmana ka ni Lord. Tagapagmana ka ni Lord. Diba? Tagapagmana ka ni Lord. Parang ayaw Diba? Eh, ang sarap na maramdaman mo at maunawaan mo. Tagapagmana pala ako ni Lord. Ani kung mana dito sa mundong ito, temporary lang. Eh, yung mamanahin mo kay Lord, eternal. Hindi kukupas. Kaya nga sabi natin para sa Kristo, huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa dahil merong magnanakaw at kumakain. Tanga. Ay, tanga pala. Kalawang. Di mo ba? Kaya makikita po natin, ano daw ang impokin natin? Yung kayamanang Makalangit. makalangit. Ano ba yung kayamanang makalangit? Baka hindi ba natin alam? Hindi pa mo. Yung ginagawa po natin ito ay pag-iimpok natin ng kayamanan sa langit. Kaya every time na makaka-absent ka sa Sunday celebration, Nababawasan. hindi ka nakakapag-impok sa langit. Yes. Every time na hindi ka nakaka-attend ng cell group, hindi ka nakakapag-impok ng kayamanan sa langit. Every time na hindi ka nakaka-attend ng prayer gathering, prayer, work, mentoring, lahat ng dapat mong atinan, hindi mo na atinan, nababawasan ng impok mo sa langit. Yes. Pero sabihin niyo po, good news, may impok ka na sa langit. Ay, kung ka na sa langit. Diba? Nakatala na po yan. Naka-record na po yan. At tandaan po natin, libo-libong anghel ng Panginoon ang sinusunod na palagi para tayo ay i-preserve. Mapapahama ka na pero naiiwas ka na. Na-experience nyo ba o walang naka-experience? Marami ng beses na nasa danger na yung aking buhay pero andito pa rin po. Abal din ko na to.
ipinipreserve pa rin ng Panginoon. Kayo po ang saksi. Na ako'y magkaroon ng malubhang karamdaman, ipinireserve pa rin ako ng Panginoon. Amen. Bagamat nagkakaroon ng changes ang ating physical appearance, pero andun pa rin ang buhay. Tama po ba? Ikalawa, sabi po dyan, ay hashtag protection. Magkasama na po yan. Hindi ka lang niya ipinireserve, kundi iniingatan ka niya everyday sa buhay. Kasama na po yun. Kaya nga makikita po natin na protektado ka ni Lord. Sabihin niyo po sa katabi niyo, protektado ka ni Lord. Imagine, hindi lang buhay mo, pamilya mo, negosyo mo, trabaho mo, kundi lahat ng nasa iyo, protektado ni Lord. Walang gagalaw. Sabihin niyo po, hindi kayang galawin. Hindi kaya galawin. Kahit si Satanas, wala nang karapatan na galawin ka. Amen. Why? Protektado ka ni Lord. Ipinipreserve ka ni Lord. Unless, mag-manik panahon sa Satanas at kausapin ng Diyos, na i-test tayo. Nakuha niyo po ba, katulad ni Job, may karapatan siyang galawin ka. Pero, wala siyang karapatang kunin ang buhay mo. Tama? Pwedeng mawala ang lahat sa'yo, pero yung buhay mo, hindi. Ang pinaka huling pag-asa mo ay yung buhay mo na meron pa. Kaya nga, ang kasabihan, habang buhay, May pag-asa. iyon po yun. Sa simpleng panalangin, na sa abang kalalagayan mo na yun, na inalaw ng Ama na sa langit na gawin ni Satanas ang nararapat sa iyong buhay, hindi siya magtatagumpay. Mananalangin ka katulad ni Job. Tama po ba? At pag manalangin ka, ibabalik ng Diyos ang lahat dahil ipipreserve ka niyo o protection niyo. Kaya makikita po natin kung paano yung panalangin natin kung sa Kristo. Ganito ang magiging panalangin natin sa mga taong pinagkatiwala po sa atin. Sino ba yung mga taong pinagkatiwala po sa atin? Siyempre, yung merong relasyon po sa atin. Yung ating pamilya. Alam naman, hindi natin panalangin. Tama po ba? Ano panalangin natin sa ating pamilya? Lord, lalo pag kayo ating mga anak, papasok na sa school. Lord, baka ingatan mo po sila. Kaya mo ba? Kaya ako, dinadagdagan ko talaga. Lord, cover them by the blood of Jesus. Send your thousands of angels. Protect them, to lead them, to guide them. Ay talaga naman, kahit ako, pag ako'y sumakay ng motor, yun po ay panalangin. Kasi nga po, talagang ang magiging katangian po ng mga lovers prayer ay magiging guardians prayer. Yung panalangin mo, hindi lang para sa'yo, hindi para na sa marami. Ganyan ang panalangin ng ating Panginoon sa Kristo. Balikan po natin, sabi doon, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa libutan, kundi iligtas mo sila sa masasama. Kasi once na yung kanyang mga disciple ay kinuha na ang buhay ni Lord, magagamit o magagamit? Hindi na. Ay kinuha na eh. Pero alam ni Jesus Christ, mahaba pa ang buhay, mahaba pa lalakbayin, may gagawin pa sila, i-disciple pa ang buong mundo. Amen po ba? Amen. Di tayo. Baka ipapadisciple sa atin ng Los Baños, ang bagong kalsada, ang pansol, ang maasim, ang matamis. Basili pala yun. Makasima pa. Eh, talaga namang, nakita niyo po ba? Eh, nandito tayo sa Sukol. Kaya pinipreserve ni Lord ang buhay mo. Sana maintindihan po natin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kaya pinipreserve ka ni Lord. Kaya pinoprotection ng Kanya. Kaya pinoprotection ng Kanya. Eh, may gagawin ka. Tama? Siyempre, sabi doon, may Samaria, may Jerusalem, may Samaria and Judea, and to the ends of the earth na ating aabutin. Kaya, nawa, maintindihan po natin. Kaya nga, nakikita na po natin yung gagawin ng Panginoon sa Jaisel Sukol, na kung saan hindi ka mananatiling isa, kundi lalago katulad ni Abraham. Tama po ba? At hindi tayo ang magiging hadlang, kundi tayo yung gagamitin ng Panginoon para sa iba. Yung simpleng panalangin, ang magiging karakter mo ay magiging
giver's prayer ka at guardian's prayer ka. Na kapag ka ikaw ay matutulog, kung ikaw ay magulang, to be secure na lahat ng pinto para hindi mapahamak ang pamilya ay isinasara. Tama po ba? Hindi ka natutulog na kampante na kung saan baka may mga masasamang tao na binabanggit dito ng ating Panginoong Kristo ay palagay na magampanan natin yung pagampanan ng Panginoon na hindi natin magawa. Why? Kasi nawala ka sa hindi tamang oras at panahon. Tama po ba? Nakakalungkot mga isipin yung dalawang basketballista na wala na maaga, hindi ka tanggap-tanggap. Sisikat pa sana at mabibless ang pamilya, pero ano nangyari? Pinatay. Namatay, pinatay, o sila na nakakaalam. Kaya no one can judge. At justisya, may hukuman ng tao at may hukuman ng Diyos. Kaya makita po natin, itinuturo po sa atin ng Panginoon yan. Pangatlo, sabi po doon, sa verse 20 and 21, nasa chapter 17 naman po lahat yan. At nakita ko po yung mga verse po na yan, ang matinding panalangin natin po sa Kristo. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Alam niyo po, pati yung mga alam ni Jesus Christ na hindi pa man tumatanggap, pero mananalig someday. Kasama na sa prayer ng ating Panginoon sa Kristo. Verse 21, maging isa nawa silang lahat. Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugod sa akin. Alam niyo po, ipinapakita natin po sa Kristo sa mga talatang iyan na hindi ka lang dapat maging giver's prayer, guardian's prayer, kundi maging gardener's prayer. Paano po yun? Hindi lang basta ikaw ay magmamahal at i-guard mo yung ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, kundi ipipid mo sila, i-cultivate mo sila. Kaya nga, makikita po natin yung panalangin natin para sa Kristo na kung saan sabi doon, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin. Kahit wala pa. Kasi, kung ikaw ay cell leader ngayon, ikaw yung gagamitin ng Panginoon para hindi lang sila ibigin o bigyan, alaya ng buhay, kundi hindi lang ingatan, kundi talagang alagaan. Yan po ang mga term po dyan. Nakatulad na ating Panginoong Kristo sa kanyang panalangin ito, na pagka sinabing gardener's prayer, ay talaga namang makita natin yung katangian ng ating Panginoong Kristo, na lagi niyang ini-illustrate na hinog na ang aanihin. Tama po ba? Kulang ang tagapag-ani. Kaya lang, kapag ka-gardeners ka, ikaw ay tinatawag na plantito at ayan, nagtatanim ka. Kaya makikita po natin, napakahalaga ng gardener's prayer. At sa bawat binhi na itinatanim po natin, ito ay hindi nawawala ng kabuluhan at sa tayo, hindi natin kayang patubuin ang buto. Tama po ba? Pero si Lord makapangyarihan, kaya patubuin ang buto. Ano yung buto? Ang buto ay salita ng Diyos, na kung saan itinatanim sa puso at isipan ng tao, na kapag ka ito ay nakapakinggan nila, nagkakaroon sila ng pananampalataya. Kaya nga sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng pananampalataya ang tao. Kaya kung walang gardener, walang magtatanim. Tama po ba? Kaya nga, ang panalangin natin para sa Kristo, sabi dito, maging isa nawa silang lahat Ama. Ano ibig sabihin? Lahat sila ay kaisa ng Diyos. Kaisa na ba tayo ng Panginoon? Amen. Dati, hindi. Pero ngayon, tingnan nyo nga po ulit katabi nyo kung kaisa na talaga ni Lord. Mukha na. Kasi nga tinanggap na natin si Jesus Christ. Tama po ba?
nagiging Christ-like tayo. Na kung saan, kung ano ang ginampanan natin para sa Kristo, yung din ang mandato ng ating Amang nasa langit, na sabi sa Matthew 28, verse 19 to 20, Go Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to obey the laws of God. Kaya napakahalaga po nun. Tama po ba? Amen. Kaya makikita po natin, napakahalaga po niya. Totoo po ba na kapag ka ikaw ay nagtatanim, ano gusto mong mangyari? May aanin. Ay, Di po ba? Alam ko naman nagtanim ka, gusto, bahala ka dyan. di ba namumuhay? Tumubo ka dyan. Di ba? Eh, paano? Eh, kaya nga nandyan ka eh. Nilagay ka ng Panginoon para ano? Una, hashtag grow. Yan ang hangad. Grow muna pala. Kaya nga, inula ko lang ang gardener's eye, plantito at plantita. Kaya nga, ang Panginoon sa Kristo, yan ang ginampanan. Nang siya ay 30 years old na, wala siyang ginawa kundi magtanim ng magtanim na magtanim. Lumago. Meron po bang inane? Meron. Una, yung kanyang 12 disipulo. At yung 12 disipulo na to, ginampanan ng pagiging giver's prayer, guardian's prayer, at itong gardener's prayer. Totoo po ba? Kaya nga pag ang mga taga-Sukol naabot yung level po na yan, hindi na kayang hadlangan ni Satanas ang pag-grow, ang pag-multiply ng mga taga-Jerusalem. Ngayon, bilang tayo, yes, ayos lang yan. Tama lang yan. Alam ka naman magtaka tayo ba ng tao? Di ba? Pero pag ang isa, nag-invite ng isa, ilan? Dalawa. Na sila. At ang dalawa, kapag nag-invite ng isa, ilan na? Tatlo na sila. Simple addition. Eh, pero pagka yan ay nag-invite ng marami, that is multiplication. Tama po ba? Salitang grow. Na kung saan, pagka nilagyan mo yan ng T at X, grow. Tama po ba? Lumalago at lumalago at lumalago, nagmamature at nagmamature, at talaga nagle-level up ang kanyang relasyon, ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Hashtag grow. Kaya ba? Kapapanalangin at kapapanalangin mo. At kapapanalangin po natin, iyan po ang kalalabasan. Imposible na nanalangin ng tao na hindi mangyayari iyan. Mangyayari at mangyayari po yan. Tama po ba? Amen. At ang kalalabasan, ang nagtatanim ay mamumunga. Hashtag true. Iyan po yan. Imposible naman nagtanim ka, hindi mamunga. Hindi mo na problema kung hindi namunga. Sino may problema? Yung lupa. Sino may problema? Tao. Malamang na maaaring hindi si Lord. Maaaring tayo. Si Lord given, kahit ikaw nga makakita ka ng isang buto na tumubo, hindi mo naman inalagaan. Hindi mo naman hindi mo naman inalagaan. Tama mo ba? Meron pa mo kayo nakita buto tumubo? Meron po kusa. Hindi mo naman, yung mga tilangay ng mga ibon, di ba? Apo. Pero napapakinabangan tumutubo Kaya namumunga. Lalo pa kung ang itinanim mo, ikaw nagtanim, ikaw ang nag-alaga, Ay, cool. malamang mamumunga at mamumunga. Maliwanag po ba mga taga-Jason at Suron? Amen. Malina. Alam niyo po, hindi na problema ang panalangin. Kasi doon mo makikita yung halaga ng panalangin. Na dati hindi mo maintindihan at maunawaan, pero habang nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, si Jesus Christ na ang gumawa niya. Na ipinrototype niya na kausap niya ang gadapagan na nagsugo sa kanya. Ama, ang iyo, akin. Ang akin, iyo. Ano ba? Anong gagawin? Ingatan mo po sila, Ama. Dahil kung kukunin mo na sila, walang next generation na magpapatuloy ng aking ginawa. Kaya tayo ay inabot ng pag-ibig ng Diyos.
Walang iba tayong gagawin kundi pinagagawa ng ating Panginoon. Kaya nga, kung babalikan po natin yung verse na binasa po natin, yung ating conclusion sa John chapter 17 verse 12. Pakibabasa una na. Andun, babalik tayo sa top. Basahin natin. Yan. Ano sabi? Mag-conclusion. Habang kasama nila ako, parang gusto niyo pa. Yan ang maganda. Kasi merong preacher pa. Sana matapos na yung panalangin na, di ba? Pero pagka yun ang panalangin nyo, Lord, para kulang. Ay, pasensya na po kayo. Yan lang ang gusto ni Lord. Sabi ni Lord, pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sige nga po, para mag-sink in sa ating heart. 1, 2, 3. Habang Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalan. Ang pangalan na ibigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila. Maliban sa taong diyan na mapapahamak. Upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan. Upang mapuspo sila ng aking galaan. okay na po. Oh, May kagala kayo pala. talagang bitin niya tayo. Ang papa. Ulitin na lang natin. Hindi po. Maliwanag na po. Mapuspo sila ng aking mga Na ang puso ng ating Panginoon sa Kristo ay punong-puno ng pag-ibig. Amen. Kaya yung panalangin niya na yan sa God the Father, inabot tayo ngayon. Kung hindi siya nanalangin ng ganyan, who's next? Yung tanong. Sino yung next disciple na kung saan gaganap sa mandato ng God the Father, ng God the Son, and ng God the Holy Spirit? Makita po natin na talagang habang nabubuhay pa ating Panginoon sa Kristo, wala siyang ibang ginawa kundi i-guardian o proteksyonan yung kanyang mga disciples. Bagamat nadaya, yes, si Tomas, parang tamang duda, parang walang pag-asa pagtitiwala pa na ng palataya. Pero nung nakita niya yung butas ng kamay ng ating Panginoon, at totoo nga, nagbuhay ka muli, Panginoon. Si Pedro na kung saan ay ipinagkaila. Totoo ba may mga disciple na ipinagkakaila, Panginoon? Pero, siyempre pag hindi mo naipahayag ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Kasi sabi salita ng Diyos, pag alam mo ang katotohanan at hindi mo ginagawa at isinasabuhay ang katotohanan, mas higit ka pa sa makasalanan. Ayun po, ganun katindi kami dyan. Kaya sabi po dyan, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Sa pangalan ng Panginoon, merong kapangyarihan ng pangalan ng Diyos na kung saan protektado sila. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila para sumobra-sobra ang mga na-type ng anak ko. Yun. Kaya sabi po dito, balikan ko na lang dito, habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan ibinigay mo sa akin. Ano pangalan ng ating Panginoon Jesus? Panginoon Jesus, tama? Ayun, yun yung ibinigay sa kanya. Ano yung ibig sabihin ng Panginoon ng Kristo? Messiah. Tagapagligtas. Ano yung ibig sabihin ng Manuel? Kasama natin ng Diyos. Kaya nga, sabi niya Apostol Pablo, wala siyang pinakahangad kundi makilala pa ng lubusan natin kung sa Kristo. Dapat kilala natin si Jesus Christ. Hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon. Tama po ba? Amen. Kaya sabi po dito, inalagaan ko sila at ni Isay walang napahamak. Ano daw? Sa mga inalagaan ng ating Panginoong Kristo, walang napahamak. Maliban na lang sa isang tao naghanap ng kanyang kapahamakan. Sino po yun? Si Satan. Ay, Si Judas. Yung nagpakamatay. Yung ibinenta siya, ipinagkanulo siya. Yung mga taga-JC Lab School Outreach naman, walang ganun no? Wala namang pagkakanulo. Ang kapatid, ba?
Bagamat si Joseph, pinagbenta ng mga kapatid, parang ganun yun eh. Yung ginawa ni Judas, simbolo si Judas ng mga kapatid ni Joseph. Tama? Kaya makikita po natin, laging ipinipreserve ang buhay natin. Katulad ni Joseph, katulad ni Moses, katulad ng ating Panginoon Kristo. Paano ipinireserve ang buhay natin Panginoon Kristo? Papatayin siya ni Herodes, tama mo ba? Paano ipinireserve ang buhay ni Moses? Papatayin siya ni... Hindi pwede. Yung hari na Egypt, anong tawag ka? Paraon. Si Joseph, ipinireserve ng Panginoon para maging second to the king ng Egypt. Siya ang governor, si pinurumot siya. Kaya dawa, makita po natin ang ipinapakita sa atin ng Panginoon. Tinuturo ng Diyos. Kaya nga, makikita po natin itong ating panalangin na ginagawa. 2 hours. Nung pinaplano pa lang at sinasabi na ating pastor, pag nag-isip ka, dadayain ka ni Satan eh. Parang parunsad niya. Parang pahirap ito ah. Parang nahihirapan talaga ako. Pagka in-schedule ka pa ng madaling araw, ikaw, mabubuyat ako ah. Parang, yung pang-araw nga, ang hirap niya. Pero, pagka ikaw ay anak ng Diyos, ingatan ka niya. Amen. Anong solusyon? May paraan. Kaya yung iba nakikita ko magagaling yun. Palitan talaga sila. Pag hindi sila pwede sa oras na yon, ano gagawin? Pwedeng makipagpalit. At pwedeng makiusap. Yun po yung mga bagay po na yun. Kaya nga, ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Nawa, naintindihan po natin. Nalalago ang Jerusalem Sukol dahil meron nang palalabasin ng Panginoon sa lugar na ito ng mga givers, prayer. Kahit sa pagbibigay, hindi na po kayo mahihirapan. Tanungin niyo po ako, bakit hindi ka na po mahihirapan? Kasi kung wala ka na may bibigay, bakit ka magbibigay? Yes, amen. Mahihirapan ka. Tama mo ba? Amen. Pero kung may bibigay ka naman, at hindi may bibigay, mahihirapan nga. Pero kung may bibigay ka, dapat ibigay mo. Madali. Tama mo ba? Amen. Napakadali ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya nga tinuturuan po tayo. Hindi naman para tayo ay pahirapan, sikilin, talagang ibagsak ang buhay, kundi lahat ng givers ay number 1 na pinagpapala ng Panginoon. Paano po yun? Kasi nga, pagka ikaw ay binigyan, according to 2 Corinthians chapter 9 verse 8, anong sabi doon? Dawa, memorize ko pa. Kaya kang pagpalain, i-receive niyo po ito, kaya kang pagpalain ng Diyos, higit pa sa iyong pangailangan. Amen. Kaya lang may kondisyon. Upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Ngayon, kung sasarilinin mo, hindi ka magiging giver. Ano tawag sa'yo? Sarili. Kaya nga, itinuro po sa atin dapat givers prayer ka. Kaya nga nakakapagtaka eh. Sabi ni Lord Jesus, Ama, ang akin na iyo, ang iyo ay? Natin kalimutan niya na. Kaya nakakakaba kasi, nakakatakot kasi. Baka bigay sa iyo yung kayamanan, ang kinin mo lahat. Ano sabi 2 Corinthians chapter 9 verse 8? Kaya kang pagpalain ng Diyos, higit pa sa iyong pangailangan upang may magamit ka para sa gawain ng Diyos. Tama po ba? Para maliwanag. Pagkakawang gawa kasi general eh. Ito yung specific natin. Para may maiabot ka sa kapatid mo. May maiabot ka sa biyanan mo. May maiabot ka sa magulang mo. At may maiabot ka sa kapatid mo at sa kapwa mo. Kaya nga nakakatuwa po yung mga prayer list po doon. Talagang assorted. Talagang makikita mo yung mga prayer request nila ay talagang masisiyahan po kayo. Kung meron po kayong prayer request doon, baka hinog na. Baka susungkitin na lang mo ang anghel ng Panginoon para Amen. pabagsakin sa'yo. Pero meron pang mga prayer request doon na natatawa ko talagang
talagang napakatindi ng kanilang damdamin at talagang panalangin. Dalahin naman Lord, mangyari ito sa kanyang buhay at matanggap niya ang mag-isip. Amen. Kaya yun po yun. Yung level nito ay tinuturuan tayo ng Panginoon. Ang una, givers. Pangalawa, guardians prayer. Pangatlo, gardeners prayer. Yan po ang ginawa natin para sa bansa. Wala nang iba. Sa mga talatang ating pinag-aralan. Kaya kung kayo po ay parang dinadaya ng kaaway na parang luluhod ka, mananalangin ka, pero parang ginagawang sleeping pills ni Satan ang panalangin sa iyong buhay. Meron pa po bang ginagawa sleeping pills ang prayer? Uy, wala na. Glory to God. Yung mananalangin ka sa gabi, bukas na amen. Sleeping pills po yun. Tama po ba? Ngayon, pag nanalangin ka, alive na alive ka, gising na gising ka, talagang walang sagabal, nakakarating po sa throne ng Diyos. Tama po ba? Amen. Kaya kung naramdaman mo, naranasan mo ang Panginoon ngayon sa araw na ito, tayo po ay tuloy. Huwag kang mag-aksaya ng panahon. Awitan natin ang Diyos at gawin natin panalangin ito sa Panginoon. Iaalay natin kayo na siya mag-aalay ng buhay para maranasan natin ang kanyang pangako in John 10. Bibigyan kanya ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yes, Lord. Ialay mo ang buhay sa oras na ito. Taas mo yung kamay. Ang presensya ng Diyos ay sumasa iyo ngayon. Sige, ialay mo yan sa Panginoon. Yes, Lord. Yes, oh God. Ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang wala